Kagigising nga lang natin at ito nga ang ating almusal, mga mi. Talaga namang gaganan kang magtrabaho araw-araw. Hello everyone! Makulimlim nga ang ating umaga ngayon. Tingnan nyo oh, alas 7 na pero parang alas 5 pa rin. Holiday nga pala ngayon mga mi, Monday. Eto nga pala yung puno ng malunggay namin na hitik sa bunga pero hindi namin makuhanan dahil sobrang taas. Kaya pag humangin ang trabaho niyan ay magkalat ng kanyang dahon na lang mga mi. At dahil nga ganito ang panahon mga mi, magluluto tayo ng ulam na swak ngayong tag-ulan. At tiyak na mapaparami na naman ang kanin natin ito ngayon pag ganito ang ating ulam. O nahuhulaan nyo na ba kung ano ang ating ulam ngayon? Tayo nga ngayon ay magbubulang lang. Alas 8 pasado pa nga lang ito ng umaga pero sinimulan ko na dahil mukhang malakas ang ulan. Sinimulan ko na nga gilit-gilitin ang ating mga luya, sibuyas at bawang. Meron na nga tayo ditong kalabasa, sitaw, ampalaya at patola. At hindi rin mawawala ang bulaklak ng kalabasa. At kung usapang bulanglang lang din mga mi, ay dapat hindi mawawala ang dahon ng saluyot. Alam nyo mga mi, sa akin lang, parang hindi yata masarap ang ating bulanglang kung walang dahon ng saluyot. Ito talagang hinahanap-hanap ko kapag bulanglang ang ating ulam. At ngayon nga ready na ang ating mga gulay, pwede na nating simulan ang ating pagluluto. Sisimulan natin ang pagpiprito ng isda. At kung luto na ang ating pritong isda, ay pwede na natin simulan ang paggigisa ng ating mga gulay. Sa paggigisa nga, inuna ko na ang ating luya. Pagkatapos, isusunod ko naman ang bawang at ang paborito namin, ang sibuyas. Kaya kung mapapansin niyo, napakarami namin nilagay na sibuyas dyan mga mi. Medyo maalwa na nga ang paggigisa natin ito mga mi dahil meron na tayong taga-video. Kanina kasi ay mag-isa lang talaga akong nagpapakahirap ditong mag-video mga mi. Sinunod ko na nga ang patola. At magkasunod ko na rin inilagay ang ating kalabasa at ang ating sitaw. At pagkatapos ay inilagay ko na rin ang okrang ayaw nilang ipagilit dahil paborito nila ito. Konting halo-halo lang bago natin lagyan ng mainit na tubig para maging sabaw nito. Takpan at hintayin natin kumulo. Pagkakulo nga ay pwede na nating isapaw ang bulaklak ng kalabasa. Para maiwasang pumait ay isinabay na rin natin ang pagsapaw ng ampalaya sa bulaklak ng kalabasa. At eto na ang magpapasarap ng ating bulanglang, ang bagoong. Lalagyan na natin ng saktong bagoong lamang. Huwag po masyado dahil ito ay maalat. Konting halo-halo nga lang po para hindi malamog ang ating mga gulay. At inilagay na rin natin ang ating saluyot. Takpan natin muna, hintayin kumulo. Lalagyan din natin ito ng konting pamienta. At kung luto na ang ating mga gulay, ay pwede na nating ilagay ang ating pritong isda. At kung may bagoong, syempre hindi mawawala ang sili. Ready na ang ating bulanglang. Tara, kakain na tayo! Thank you for watching! Don't forget to like and follow! Bye!